So, yun pala ang kulang sa akin. Ano? Hindi lang Hindi pala ka ako nakakapag-audition. Hindi ka nakapag-audition. So, yun... Expect ako ng expect na sila ang tatawag sa akin. Expect siya ng expect. Yun lang pala. Yes, para maging theater actor, kailangan mo mag-audition. Anak na... Luis listens. Hi. Hi. Para maganda. Para welcome, very welcoming yung lahat. Hi, listeners! Welcome to Luis Listens at... Ito, matindi dito. Ang guest natin ngayon sa Luis Listens, pag sinabi mong multi-talented ang isang tao, feeling ko siya agad-agad ang top of the list. Dahil sa Luis Listens, mahal na mahal natin to. Miss Vina Morales na! Sa sobrang tagal ko ng kaibigan si Miss Vina, Nextel pa lang. Oh my gosh! Oo nga, Nextel days! Diba? Alam niyo ba ang Nextel? Miss Vina, pwede pa explain sa lahat ng mga manonood kung ano ang Nextel. Well, wala na siya ngayon. Nag-pocket bell, gano'n. Pero Pagers, yung Nextel, yes. Ang Nextel, Diba? oo, wala na talaga. Well, wala. Yun yung communication natin before na Para alam mo siyang- yung mga good friends natin na talagang... Para siyang walkie-talkie. Oo. Cellphone Parang siya. radio, oo. Pero yung, hi, ano ginagawa mo? Ganun. Pero ngayon kasi, there are apps for that na... There is? Oo, may mga ano yan. Already for Nextel? Hindi, parang Voxer. Yung very walkie-talkie ang datingan. Oh. At yung Hindi ko pa Nextel alam na yun, na. since konti lang meron nun, parang 4 lang kayo nag-uusap palagi. Oh my gosh. Parang... Na-obvious tuloy yung edad natin. College ako nun eh. College ako nun. Parang Mga 21, na-obvious 22 tuloy. ako nun. Oo. Okay. Okay, sabi ko nga, multi-talented. How does it feel? Totoo talaga to. Na when people talk about being multi-talented, talagang pangalan natin ang nandun. Oh. No, I'm thankful for that. Actually, alam mo, well, nakakatuwa lang na nasasabi yun ng mga tao, and I'm thankful that I'm still here in this business for so long. Ilang dekada na ba? Ay! Oh! Wag naman masyado, kasi may shaina na. Yes. Pero tandaan, ang pinakamahirap sa showbiz ay tumagal. Yes, yung longevity. Yes. But, you know, I started when I was 9 years old. I was a singer. And then, sinabak ako na mag-acting. And then after that, well, of course, I sing and dance. Well, marami din akong pinagdaanan bago kumarating kung anong meron ako ngayon. Okay, medyo mahirap. Kung papapiliin ka between all your talents, napakagaling na artista, napakagaling na, hiwalay natin, na singer, napakagaling na dancer. Oh. Host din, syempre, given na yan. So, acting, singing, dancing, am I missing out on anything? Well, hindi. Okay na yun. At negosyante rin. Negosyante rin. Okay. O yan. Kung kailangan kang papiliin. Ngayon, I still choose singing. Kasi that's my first love. I mean, dyan ako na-discover. That's where I was discovered. Yun talaga yung gusto ko eh. Parang, I mean, sa acting naman, nami-miss ko rin kapag wala akong ginagawang teleserye, sa dami ko nang nagawang teleserye, pero nabibigyan kasi ako ng opportunity na kumanta ng theme songs, yung mga ganon. So, siguro singing pa rin. Kasi mas mabilis mong maibigay yung emosyon mo when you do concerts. Like, yung interaction mo sa tao, ang bilis. Not like sa acting. Pag sa acting kasi, hihintayin mo pa kung kailan masushowy yung pelikula. Tapos antay mo yung feedback. Oo, yung feedback, di ba? Yung reviews kung paano mo inarte and all that. Pero sa singing kasi, pag live,
makikita mo kaagad pag hindi nila nagustuhan, oh my gosh, pag, you know, hindi pa naman ako pumiyok sa buong buhay ko. Thank you, God. Hindi pa? Hindi pa. Wow! Ako God naman, for wala, buong buhay ko, di pa ako tumatama sa tono. Pagka ganun tayo, ang galing. Di ba? Ang galing, ang sarap na kausap mo yung talagang ganun kayo. Ikaw, hindi ka pa nawawala sa tono. Nakaka-relate. Ako naman, di pa ako tumatama Wala sa tono. It's a tie. It's a tie. Pero totoo yun. I mean, you know, singing is really like my cup of tea. Yun yung talaga yung gustong-gusto ko. That is where I discovered. And then, naumpisahan na lang. Sabi kasi pag nandito na sa showbiz, di ba? Parang, oh, why don't you try acting? So yung first movie ko was with Ate Sharon, Nakagapos na Puso. And then... Ang bigat kagad, no? First movie, ang kasama kagad, megastar. Oo. Pero dream ko talaga yon na makaduet sa Ate Shawi. So first movie ko, well, of course, Viva Films. Yun yung dream ko na makaduet sa Ate Sharon. At the same time, kasama ako sa pelikula. Talagang hindi ko makakalimutan yan. Under Viva Films. Okay. And now I'm back with Viva. Yes, okay. Okay. So, eto tanong ko sa'yo, may bago ka na namang achievement, which is Broadway. Broadway. Oh. Okay, eto, I have the highest respect also for theater. Para sa akin, ano yun eh, kumbaga, sana mas mapakita natin ang galing ng mga play natin sa buong mundo. Dahil napakagaling ng mga theater artists natin, di ba? So, how's that challenge naman para sa'yo? Wow. It was a big challenge because iba yung disiplina pagdating sa teatro. I mean, I've done theater like years back. Kasi sabi ko, ano pa bang hindi ko pa nagagawa? Parang nagawa ko na pelikula, nagawa ko na yung mga teleseries, gumawa na ako ng concerts abroad and here. I've worked with Jim Brickman, I've worked with David Pomeranz. Alam mo yung international side ko, ano pa bang pwede kong gawin na hindi ko pa nagagawa? Yung pala sabi ko, oh my gosh, may kulang, teatro. Kasi sabi ko, parang iba rin yun eh. Pag theater kasi, yung reaction din, alam mo yun? It's very personal. Yes, very personal. Very intimate kasi makikita mo kaagad kung ano yung reaction nila, kung magugustuhan ba nila yung arte mo o pagkanta mo. So I did Rock of Ages years ago. And then, actually, sa atin kasi, di ba, swerte lang tayo na hindi tayo nag-audition kapag gumagawa ng pelikula. Ikaw na yung pinipili na, o ito, gagawa, mas maganda to kay Vina na ganito. Kasi alam na yung body of work mo kahit pa paano eh. Pero sa teatro, hindi. You have to audition. So, nag-audition ako for Rock of Ages. And then, I audition also. Kasama ko si Nyoy nun. Isa pang and si napakagaling. Mig Ayesa. Napakagaling din. And napakagaling sa teatro. And then, after that, so many years, biglang, when I did my Australian tour last year, biglang may nag-text sa akin, si Miss Leia, si Coach Leia, at saka, tsaka si Direk Bobby Garcia. Gusto mo bang mag-audition for this role? It's my character. Yun yung character niya sa Here Lies Love. Sabi ko, kinabahan ako. Kasama ko pa nga yung aking road manager, si Dayan, that time. Ay, ang bait nun, si Dayan? Oo nga. Sobrang bait. Namimigay ng pera yan. Ay, bakit hindi ako nabigyan ng pera? Sabi niya, pagkatapos ng shoot, tig 2K tayo lahat dito. 2K? Dayan, bait. Bakit wala akong ganyan? Pero totoo yun, sobra ako. Nanginginig ako nun, Dayan, di ba? Like, when I was doing my video, kasi ano siya eh, ako lang mismo, kasi wala akong time na pumunta doon in person. So, video lang yung inaral ko yung kanta and all. Pero I was like, nanginginig ako sa sobrang kaba dahil gustong-gusto ko makarating ng Broadway. Kasi any theater actor, ang pinnacle nun, gusto mo makarating is Broadway. And nagawa ko yun. Thank you, God, for that, for that opportunity. So, yun pala ang kulang sa akin. Hindi lang pala ako nakakapag-audition. Hindi ka nakapag-audition. So, yun... Expect ako ng expect na sila ang tatawag sa akin. Expect siya ng expect. Yun lang pala. Yes, para maging theater actor, kailangan mo mag-audition. Anak na... Yun lang. Naman kasi. Coach Leia, busi na lang. Direct Bobby. You are
sunlight and I know. Ano sunod? Joined by the gods of fortune. Si Dayan lang ang pumapalakpak. Waiting. Oh my Waiting. gosh, are you calling them? No, inaantay ko yung tawag nila. Ganun kaganda ang boses ko. Di pa nila napapanood to, pero nararamdaman nila ang ganda ng boses ko. Walang tawag. Sorry. Walang tawag. Oo. How was your first show? Stage ng ASAP, bugbog na sa'yo yan. Stage ng whatever venue sa Pinas, naranasan mo na yan. Pero yung actual first Broadway show mo. Alam mo yung thought kasi, I mean, pareho lang naman yan sa mga ginagawa natin. Nakas natin. Na gumagawa tayo ng mga concerts, di ba? I mean, you have a preparation for that, you have rehearsals for that. Pero pag nasa isip mo na Broadway, iba rin yung Broadway theater eh. Nandoon kami sa Broadway theater na parang, and I only had few days to rehearse. Kasi I had a show that time. Biglaan kasi yun eh. So I had a show with David Pomeranz. May tour ako noon with David Pomeranz. And then, lumipad na kaagad ako sa New York. So when I arrived in New York, nung natanggap kaagad ako, kasi nung tumawag si Coach Leia at saka si Direk Bobby, nag-three-way kami, call. And then sabi niya, are you ready to be on Broadway? Wow! Sabi ko, hindi ko alam kung anong yung reaction ko. Maiiyak ba ako? Na parang I was so overwhelmed na, totoo ba to? Kasi ikagigising ko lang that time. And it happened. And then, after that tour with David Pomeranz, dumiretso ako sa New York. And then, I only had 2 days of rehearsals. But 2 days. For Broadway, For Broadway. Yung iba doon, buwan-buwan, taon. Oo, nag-rehearse sila ilang months, di ba, before I got the role. Pero yung role kasi ni Miss Leia, ni Coach Leia, she only had one song. She only did one song and then doon na sa ending. May ibang songs din. Pero meron siyang solo na napakagandang awitin. So anyway, so pagdating ko doon, I watched the show. The next day, nag-shadow ako. Okay. Ibig sabihin nun, doon ka lang, nasa likod ka lang, nanonood ka, kung yung sa character ko, pinapanood ko siya, kung ano yung ginagawa niya. And then after that, I had my rehearsal for yung everything. Full rehearsal na. Full rehearsal na yun, oo. And then the next day, yun na yung show. Sabak na. Sobrang dasal ko. Nagpanic ako. Actually, because I was there for 1 month and I did 34 shows. Wow. Yes. So, hindi bakasyon. Talagang sobrang, alam mo yun, full on yung pagtatrabaho ko doon. Because every day I was in the theater. Monday lang yung free day namin. So, feeling ko, pag Monday, ay, naku, makakalakwatsa na ako, makakaikot na ako sa New York. Pero, hindi pa rin pala. Kasi pag nasa ibang bansa ka, wala akong assistant. Yes. Wala kang kasambahay. Ibang buhay talaga doon. Ikaw yung naglo-laundry. Ikaw yung, nagluluto, paminsan-minsan. Ikaw yung naglilinis ng unit mo. So, wala talagang yung free day na masasabi mo na mag-iikot-ikot ka. Tapos, iisipin mo pa, magre-review ka ulit kasi... So, hindi talaga siya free day? Walang free day. Alam mo, natutuwa ako na we're having this conversation kasi hindi naman sa pagmamayabang. I'm very, very happy, syempre, na you got to explore and take over Broadway. Pero ako, kahit ganito lang ako, nakailang Broadway na rin ako. Broadway Centrum? Doon kasi nasi-show yung mami ko dati, Vilma. Ay, parang doon din kami. Diba? So that's entertainment. Every Friday na. That's entertainment. Yung napakataas na hagdan. Hagdanan, Di ka pa nakakarating doon sa dressing room mo, pagod ka na. Pagod na. Diba? Ganun ang Broadway. Oo, sa Broadway. How do you manage everything life has to offer? You have your shows, nung time na you had Broadway pa, as a mother, as a partner, at as a negosyante. How do you manage everything? I think it's really like balance of life. You have to know your priorities at that moment.
Kasi, syempre, yung first priority ko is my daughter. Yun naman talaga. Sienna. But I had to explain it to her na, alam mo, si Mommy, I cannot bring you to New York because you also have school. That's her priority, you know. But then, I wanted her to watch yung Broadway, pero hindi naman niya magawa because she has school. So, I think it's balancing of time. Nagagawa naman nakakayanan natin. Balikan ko lang si Sienna sandali How is she taking having a celebrity mom? Siyempre proud siya. Proud siya na mommy niya ako. Pero medyo shy kasi yung anak ko. Okay. Sa limelight. So, minsan pag napapasama ko siya na parang pag mga guestings na gano'n na kailangan siya nandoon dahil it's a mother and daughter episode. Kailangan mong pakiusapan na anak, pwede. Okay. Pwedeng ngayon lang, ganyan-ganyan. So, may bribe ng konti. Yun na. Okay. May bribe ng konti. O, sige, after this, okay, what do you want to shop? O, ganyan, what do you want to buy, anak? Okay, you can have that. Yung mga ganun. Paano pag kunwari, anong feeling naman niya? For example, nagbo-mall kayo, tapos napaparami man nagpipicture sa'yo. Naiinis ba siya? O, kumbaga, is she in awe na so many people appreciate? In awe. Parang until now, parang nakatingin lang siya. And then, minsan, parang, oh, Mommy, I can take the photo. Or sinasabi pwedeng kasama si Sienna. I have to ask her first if she wants, if she's comfortable. Kasi, syempre, that's her, privacy. It's her space. Yes, it's her space. So, pag sinasabi niyang, okay, so sumasama siya. Pag sinasabi niyang, Mommy, I'm shy. Okay. So, hindi ko pinupush na, anak, kailangan kasama ng ganito. Hindi stage mother. Hindi ganon. Kasi, syempre, di ba, iba naman yung buhay ko na kinalakihan kesa sa kinalaki, you know. Hindi ko rin alam na, minsan tinatanong siya ngayon if she wants to be like her mommy. Yun nga, anong nakikita mo? Ngayon, nagsasmile na lang siya. Tapos tumitingin sa akin, parang depende sa akin. Wow. So parang may chance. Wow, okay. Parang may chance. Pero, ang sabi ko lang sa kanya kasi, sa akin kasi, I started so young, 8 years old, kumakanta na ako. 9 years old, I was professional actor and singer. Gusto ko lang matapos yung pag-aaral niya. Kasi yun ang hindi ko nagawa sa buhay ko. Na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. But, you know, you can be a smart person, you can be successful naman, di ba? Yes. Either, you know, maraming as a definition ng talino. Marami. So, yun lang sa akin. Tapusin na muna yung pag-aaral kasi yun yung mga hindi ko na-accomplish sa buhay ko. Ako, gusto ko lang i-share, eksakto, ganyan din nangyari sa mommy ko. Kaya never ako nag-child star. Di ba, if you notice, late na ako pumasok sa industriya. Pumasok sa industriya almost early 20s. Dahil sabi nga ng mommy ko, anak, you have to focus sa school muna. Yun. Sabi niya, anak, mamaya na ang trabaho, school muna, ayoko makakita ng kahit anong line of 8. Yan sabi niya sa grades mo. E di puro 75 binigay ko. Kaya sabi niya, anak, wala kang kwenta, magtrabaho ka na. Kaya ako nag-showbiz. Kaya nag-showbiz. Pero wala kasi, nang ibang patutunguhan. Uy, mas madali mas mahirap mag-75 kesa 90. Kasi ang 90, gagalingan mo lang aabot sa 90. Pero yung 75 na hindi mo ibabagsak. Ibig sabihin, kinumpute mo para 75 lang talaga ang grade. Mas mahirap ang effort. Oo nga, no? Nasa gitna lang. Walang effort masyado. 90, galingan mo lang. I-100 mo yung exam? At kung pabagsakin naman, wala rin mahirap. Doon lang ako sa 75. Chill lang. Natrabaho ko. Parenting style. What's your parenting style? Barkada? Medyo stricto ka ba? Kasi I'm a single mom. Bumabalanse ako. Mahirap na wala kang kapartner sa buhay. I mean, you're lucky that Jessie's there, you know. I've known Jessie. I've worked with her. Maria Mercedes. And Sandugo. You know, ang laking pinagbago ni Jessie sa Sandugo. And she was really thankful to you. Totoo yun. Yes. Totoo yun. Hindi yan. Kasi may times kasi kami, kasi magkasing kami, sa same area kami. So sa tent kami. May time kami nakikipagkwentuhan. And nakita ko talaga sa kanya
na sabi ko, Jess, ang laki ng pinagbago mo sa Sandugo, ha? Sa Maria Mercedes, medyo... Maria Mercedes. Maria Mercedes. Oo, sabi ko, Jess, sabi ko, ang laki ng pinagbago mo. Sabi niya, you know, I'm thankful to Luis, sabi niya. Ang laki ng pinagbago niya. Ang laki ng talaga, totoo yan. Nag-mature siya, lalo na siguro, hindi ko pa siya nakakausap, ha, nang meron ng si Peanut niyo. Pero sobra. I think we you know, brought out the best in each other. Yes. And gusto ko lang sabihin din na she speaks very highly of you sa Sandugo. Sobrang nag-enjoy siya na katrabaho ka. And ikaw mismo nagsabi na you're a single mom. Do you have any message for all the single moms out there? Na, I'm sure every day is a blessing and a challenge. Yes. Every day is a, yes. That's so true. Kasi ako lang ako lang mag-isa para palakihin yung anak ko. But of course, lately, well, lately naman, hindi. Yung lately, the father of my child has been, you know, supportive. That's very nice to hear. Yung time niya, he makes sure, even naman before, kaya lang marami lang talagang kaganapan na hindi natin naiwasan. But then now, we're co-parenting. Pero mahirap magpalaki ng isang anak na mag-isa. But I'm just so grateful that I have my family. You know, si Shaina, tati yan You know, love na love niya yung mga pamangkin niya. You know, my family has always been there kapag may trabaho ako na hindi ko kayang hatiin yung katawan ko. So my family has been there. You know, just I think for me mahirap man pero nagagawa ng paraan. And it's nice to hear. Pag mahal mo yung pag mahal mo naman yung tao, 'di ba? Gagawa at gagawa mo ng paraan. So I'm dealing with it and I think I'm doing a good job being a good mom to Siana kasi nakikita ko naman yung lumalaki siyang very respectful, you know, God-fearing. I am happy kung ano man yung nagawa ko para sa anak ko at sa pamilya. Para sa akin, on a personal note, na my parents din naman naghiwalay din sila, diba? So it's nice to hear din naman na, kumbaga, you and your former partner are creating a positive environment for Siana. Dahil yun na nga, hindi mo babayaran ng kahit ano yan at napakalaking bagay na both the mom and dad are there for her, hindi ba? Yes. That's so true. Ngayon ko lang din kasi, di ba, I mean, sa nangyari sa amin nung sa past, parang ang dami lang naging problema, ang daming hindrance, may mga kaso pa and all that. And then now, parang after the pandemic, yun yung mga realization ko na parang sayang naman yung oras, ang panahon na nag-aaway kayo for nothing. Ang importante lang naman is yung anak nyo. Mahal natin yung anak natin, ganyan. Ngayon ko lang na-realize, nga, no? Parang sinayang ko yung oras ko. Sinayang ko yung, pera, of course, because you have to spend when there's like mga kasong ganun. And then yung realization ko, you just have to forgive. Nasayang yung years ng anak ko na dapat pala, mas naging maganda yung environment yung dahil sa pagsasama, you know, just being friends. But, you know, I think all of us naman has to go through that, it's no? part para of, for you to become a better person. Ngayon, yun nga, yung realization ko parang, nasayang ko yung time, yung oras, and all that. Now you know better. Yes. You know, well, it's always God's timing. Tama. Oo. God's timing din, may hinard lunch ka kamakailan. Kamakailan. Ang estado ng iyong puso. You've always been, di ba? Pwede ba pag-usapan? Pwede ba? O may mga kaganapan na naman. Ay, nako. Ang hindi ganda nawawala yata yung kaganapan. So may mga kaganapan na naman. Oo. Oo nga. At yung tingin sa akin ni Dayan, sabi Dayan, parang sinasabi niya sa kanyang tingin, parang sinasabi niya na, wag na. Pero alam mo, ang sa akin kasi, actually, na-realize ko din, natawa talaga. No, because for so many years, I wasn't really open about my personal life. Okay. Wala akong, I was dating, pero wala akong nilabas sa photo, sa social media ko. But then, all of a sudden, walang nilabas ko lang, and then, ang dami ng, alam mo yun, parang everyone was so happy, I guess, because I wasn't really open about my personal life. But then I realized, pag hindi ka pa naman sure, bakit
Wag na munang di ba, i-post. Oo, kasi di ba, oo, I think, and also, for respect also, dahil hindi rin naman siya in show business. Public figure. Public figure. So, parang mas gusto ko ng mas quiet na lang. Siyempre, respeto ko rin sa ano niya. Yes. Oo, kasi hindi naman siya taga-showbiz, di ba? But then, in total, parang na-realize ko lang, pag hindi pa pala talaga, hindi ka pa sure na sure, or you're not married or whatever, wag mo munang Ilabas. kasi nga, kasi siguro na-excite lang din, pasensya naman. Ay, okay lang yan. Oo, okay yung lang mga yan. dates na ganyan, diba? Yung dating pag ganun lang pala, wag mo nang ilabas. Oo, relax Steady. na lang. Steady! nga. 75! Doon tayo sa 75. Hanggang sa 75 na lang. And bukod pag 90 na, ilabas doon na! Oo, Okay. tama. So eto, you have something new din para sa lahat. Your new project? Yes. Finally, I am back with Viva Films. Oh my gosh, parang in full circle ito dahil ang tagal ko silang nakadiscover sa akin. They even gave me the name. Because Sharon ako Yes. kaya naging Shaina. Cheryl, Sharon, Shaina. So, I became Vina Morales because of Viva. Anyway, yes, yung bagong project namin is called Sunny. Okay. Ito yung movie na, actually it was a hit South Korean movie na Sunny. Okay. So, ano siya, we have Philippine adaptation, and then, bago ko nagawa yung pelikula, pinadala sa akin ni Direk Jules Zarate yung version, kasi marami palang version ito. Okay. Ganun siya kahit. Ganun siya kahit. So, syempre, ang original is Korean. And then, merong Japanese version. And I think there is a Taiwanese version of that. Ngayon lang nagkaroon ng Filipino version. So, ano ang aabangan sa Sunny? Ang aabangan talaga, well, of course, the story itself, dahil it's about high school best friends. And then, ang ano ko as Annie, ang past Annie is si Heaven Peralejo. Okay. Hi Heaven. Nakasama ko na rin yan Nakasama mo, sa Luis oo, Listens. oo. So, and then, parang for me kasi, napaka-special ito dahil parang nag-reunite ulit kami, yung mga Viva Babies. After so many years na nagkatrabaho kami, si Angelo De Leon. Kasi may Kadenang Rosas kami noon, yung mga ganon. And then, Viva Days, ang dami naming projects together. Si Ana Roses. Wow! Diba? Si Ana Roses. Si Sunshine Dizon. Viva din siya. Viva Babies din yon. And then, si Katya. And then also, si Candy Pangilinan. Grabe, no? Oo. And si Tanya. So, alam mo yung parang nag-reunite kayo for one movie. And it's so special dahil matagal kami hindi nakatrabaho. And then, parang comeback movie ko with Viva Films. Iba talaga si Boss Vic. In fact, the other night, katabi ko si Boss Vic dun sa Eastwood Walk of Fame. Yes, Walk of Fame. Katabing-katabi ko si Boss Vic and we were having a wonderful time. Boss Vic, hello po. Hi, Tito Vic. At before we end this, gusto ko lang sabihin na isa sa favorite movies mo, Miss Vina, na up to now, dahil sa galing ninyo sa movie na yon, ay honestly, nakalimutan ko yung title, pero tawang-tawa ko pagka binanggit ko. Kasama mo si Kuya Binoy, si Kuya Bayani, at saka si, Utol kong Hudlum? at saka si Kuya Kier Legaspi. Utol kong Hudlum. Yun yung binaril siya sa likod ng kotse. Oo, binaril utol siya, kong tapos sabi ni Kuya Kier yata, ako na bahala sa inyo. Tapos sabi ni Kuya Bayani, bakit di ko bahala sa kanya? Close ba tayo? Utol kong Hudlum yun. Utol kong Hudlum. Yun yung Oo, isa sa- part 1. Tapos nagkaroon kami ng Miss na Miss Kita. Utol kong Hudlum din yun. Up to now, every time I see that movie, dahil sa galing ng chemistry ninyong lahat, sa Cinema One dati pinapalabas yun eh. I stop what I'm doing you. and I watch the movie. Thank you so Thank you. much. Miss V? Nakakatuwa. Steady? Steady, steady. Thank you very much. 75 lang. 75 lang ang Hanggang 75 lang. Thank you for being here on Thank Luis you. Listens, and God bless you. God bless your bless family. you I too. love Shaina. I know, So I God know bless your that. family. I wish nothing but the best for you as a performer, as a Broadway theater artist, and as a mother, as a you. partner. Thank you so Thank you very much, Thank guys. you. Listeners, thank you very much. Like, share, subscribe. Shaina!
Ikaw na. Ikaw na sa onad. Ikaw na. Chill. Chill lang Chill dito. lang. Chill. Bye, Chill guys. lang.